Papi Joy, magre-react tayo ng mga nangyari doon sa last episode ng reality show ng Toro Family. So, kung nanonood kayo ng mga reality show nila, mga episode nila, ay makaka-relate kayo. Nung maglilipat na kami ng bar, biglang sinabi ni Vince na, "Oh, paano si Papi?" Teka lang, si Papi. Ano? Kailangan mo na umakyat. Hindi ka pwede sumama ng baraping, Papi. So, ito na nga nangyari. Isa-summarize ko na yung nangyari. So, nasa hotel sila kasi birthday kasi ni Mikael noon. Ang nangyari kasi, ito si Papi ay syempre buntis yun. May limitasyon siya. So, sa part na yun, parang magpa siya kasi nga dapat alam niya na sa sarili niya kung hanggang saan lang siya. Oo, kasi matatagtag ka, ma-hospital ka na naman. Umakyat ka na lang. Kung gusto mo, sumama na lang yung buntis din sa taas. Ari, parang nilipat ata ng kabilang bar ang Toro Family. Pero doon pa lang sa part na yun, parang pinagmawalan na siya ni Tito Vince na parang sinata siya na hindi na siya pwedeng sumama kasi nga doon sa kabilang bar ay talagang walwala na doon. Stay ka na lang. Kasi hindi siya pwede sumama, B. Matatagtag yan, ma-hospital ulit. Hindi lang. Dito tayo daan. Ihatid mo na, sumatid mo na lang. Pag si Tony naman, siyempre buntis din si Jowa. Ayoko lang siyang ma-stress. Sila Paye at ibang mga kasama namin, ayaw din nilang magsalita kasi ayaw nilang sumama yung loob ni Papi sa kanila. Kasi nga naman, buntis din. Ako na nagsalita. Mag-aalauna na kasi. Wala pa ding preno si Papi. Parang kay Tito Vince lang ata siya sumusunod kasi dun sa may asawa niya kay RB parang hindi na kasi hindi siya na ano doon pinakikinggan. So yun na nga, after nun, pumunta na sila sa kabilang bar, tapos, ito si Papi, ang bumalik na dun sa may hotel nila, which is nandun si Tony. So, tama nga naman si Tito Vince nga, kasi nga, buntis nga siya, at hindi na para pumarty. Oo, sa mga hospital ka na naman, tama naman. Hindi, tama naman si Vince. May Bakit? buntis din naman. Buntis na naman? Buntis din naman. Hindi ako buntis. Akyat? Bakit akyat? Di ba gano'n bisa magtaas? Oo, bumaba kami. Kasi alis na sabat kami. Hindi kasi exit, iba yung elevator ng kabilang building sa Oo. Okay, okay lang din naman yung sinabi ni Vince. Okay. Ano ba sabi niya? Hindi, maayos lang siya. Ano. Hindi na lang ako nag-ayos para tuloy-tuloy na ako naka-chill lang doon. Iniisip ko. Hindi nakaparty. Hindi, naka-imik. Ano ko pa din naman eh. Avoid naman ni Vince. Hindi nga eh. Picture kita. O dito ka mag-picture ka or something. Ano? So, doon, nagbanding na lang yung dalawang buntis, which is si Mami Oni at saka si Papi. So, yun. Talaga dapat sinabi si Papi. Walang buntis dapat. Ang sabi niya kasi, sana malala. So yun na nga, nagsiuwian na sila dun sa hotel. So, narinig sila ni Mami Oni dun sa hallway kasi ang iingin nila kasi nga, mga lasing na nga, diba? Nulungan ako ni Harvey. Ang sabi niya sa akin, "Vince, naintindihan ko yung naging reaction mo kanina kay Papi. Abot ko yon kasi tama ka naman. Pero baka pwedeng lambingin mo naman na explain mo lang sa kanya ng maayos, ng hindi ganong tono. Kasi siya..." So, ang nangyari, parang si Hardy, kinausap niya to si Toto Vince about dun sa nangyari sa pagsita niya dun kay Papi na hindi na sumama dun sa kabilang bar. Para kasing naging sensitive din to si Hardy kasi nga buntis nga si Papi. Gusto lang naman niya na maayos yung pagka-deliver, which is nagsorry naman nun si Tito Vince at Paalala lang, kasi nga sinabi na, wag nang magtabi. Si Paye at Kiana, napakakulit. So ito naman nangyari mga be. Sa point kasi nito, talagang maraming beses na nahuli si Paye pati yung jowa niya na magkasama. Kasi minsan nakakalusot sila pero nahuhuli pa rin sila ni Mami Oni. Kung hindi makahuli si Mami Oni, yung ibang member ng Toro Family. So, ayun na nga. Nasa hotel sila noon. So, nakita naman sila magkatabi. So, yun. As usual, magagalit na naman si Mama Oni kasi nga, yun nga, bawal nga magtabi, diba? Ano nangyari? Ba't magkatabi pa rin kayo natulog? Tabing-tabi. So, anong nangyari? Ayun. Sinabon na naman si Pai. Lagi na lang sinasabon siya kasi dahil dun napakapasaway kasi. Kasi nga parang yung feeling na kahit na pagsabihan mo, lumalabas sa kabilang tenga. Yun, ganun siya.
Pero ang matindi sa nangyari dito ay talagang sobra na. Parang napiko na si Mami Oni kasi nga mahirap pagsabihin yung mga taong ayaw makinig, 'di ba? Gets niyo yun? So, ito na nga. Yung pinagsasabihan si Paye ni Mami Oni ay ang nangyari, parang nakasimangot pa ata. Ayun, binato ng libro ata yun or something. Basta binato siya, then ang nangyari, natamaan si Papi Od. Si Papa Odi. Napakita niyo masyado. Yung mukha mo po, ina mo, mo titignan ng ganyan. Tinatamaan na naman si Odi dahil sa'yo. Yung mata mong galaw, di ba? Bilang aawa pag may tatamaan na ano. Kasi pangalawang beses na yun natamaan siya. Which is yung binasag ni Mami Oni yung cellphone niya. Kasi nga nahuli, natutulog, na naka-earpads. So yun, natamaan yun si Papa Odi. Tapos in second around time ngayon, natamaan na naman siya. So ayun, dahil kay Paye natatamaan si Papa Odi. So yun nga, natamaan na naman siya. So ito na nga. And habang pinapangaralan siya, parang pinagsasabihan siya. Ayun, medyo pigang-piga na talaga si Mami Oni. Parang galit na talaga siya dun sa part na yon. Kasi nga, bawal nga, diba? Kasi nga, ang point dito ni Mami Oni, yung talagang respeto. Kasi may mga kasama sila mga bata. Which is si Tyrone niya, at saka yung isa. So, yun. Ano na naman siya. Nadali na naman siya. Anong nangyari na ngayon, natamaan na naman siya ng parang tinapunan ata siya ng bulalo ata yun. Yun, tama bulalo. Tinapunan siya nun. Ganyan, tangina, kanina Ayun. ka pa. Ang nangyari, sabog-sabog mga kanin dito sa kanya. Siyempre na lahat kahit sino naman, di ba magugulat sa ganun. Ikaw ba naman tapunan ng bulalo, di ba? Siyempre, nagkalat yung kanin. Pero kay Paye, parang, siyempre naawa rin ako sa Sa kanya kay mukha Paye niya kasi yung nga, bulalo sa harap ko. ganun Bali lang na doon. magutom ako, Tapos, maputang ina lang ganun kinala. agad yung Smirkan mo ko iano ng sa'yo, gagawin sa'yo. Ayun. Kasi kasalanan niya naman eh. Kung hindi siya, marunong siya sumunod doon, hindi siya matatapunan ng ganun. Hindi siya mapagsasabihan at hindi siya mababato. So, ayun. Nagkalat ang kanin sa kanyang buhok. Ayun,